minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay muling nagbabalik para sa inyo upang talakayin po natin ang mga tao po na pumasok po sa relihiyon ng Islam. Ang ating pong kasama rito ay si Alvin Aguilar. Okay, okay, siya ay taga Caloocan. Okay? At isang merchandiser. Ayan. Merchandiser pala. Okay. So, sa iyong kalagayan ito, alhamdulillah, ay maganda naman ang iyong panuntunan sa buhay. Ngunit bilang iyong pagpasok sa relihiyon ng Islam, sino ang nagturo sa iyong relihiyon? O anong sekta ang kinabibilangan mo bago ka pumasok sa Islam? Ako po, Ustad, ay Sagrado, Roman Catholic. Katoliko talaga, sagrado talaga, naging Katoliko. May mga aktibidades ka ba na dinadalawan sa dati mong sekta o relihiyon? Oo, Ustad. Nung bata ako, naging sakristan din ako hanggang sa high school. High school, ganoon. So, yung ano ang dahilan o bakit ka umalis sa relihiyon ng sa iyong relihiyon? Dahil, Ustad, doon sa dati kong relihiyon, may mga katanungan ako na hindi nasagot. Hindi nasasagot na nasasagot ng dati kong relihiyon na sa Islam na nasagot. Katulad ng ano ba yung purpose ng buhay natin? Kung bakit tayo nilikha ng Diyos? Kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? Na sa dating relihiyon ay hindi maliwanag o hindi nila nasagot. Pero dito sa Islam, napakaliwanag na tayo ay ginawa lang ni Allah subhanahu wa ta'ala para lang sambahin siya. Okay. So, iyan ang mga bahagi ng iyong mga katanungan nung ikaw ay hindi pa isang Muslim na hindi masyadong maliwanag para sa iyo. O hindi maliwanag at hindi nasagot. Pero anong dahilan at bakit ka umalis sa iyong relihiyon? Yun nga, Ustad, may mga katanungan at saka ang pinaka dahilan kung bakit umalis din ako doon sa dating relihiyon ay yung pagkilala nila kung sino talaga ang dapat sambahin, kung sino ang Diyos. So, iyon yung pinaka-katanungan mo noon sa iyong relihiyon. Pero kabilang ka ba sa isang sekta o meron ka bang isang relihiyon na nagugustuhan noon? Wala na, Ustads. So, kasi yung family ko, talagang Roman Catholic sila. Sa ganoon. So ngayon, ano ang nangyayari o anong naganap nang malaman mo itong relihiyon na isa? Sinong nag-imbita sa'yo? Saan lugar ito? Nung nandito na ako sa Qatar, Ustads, galing ako ng Saudi Arabia. Okay. Saudi pa lang, meron ng mga brothers tayo na nagbibigay sa akin ng leaflets. Pero hindi ko iniintindi hanggang sa lumipat ako dito sa Qatar. Okay. At may sa bahay namin may nakasama akong brothers saka sister na nagdadawa sa amin. Okay. Inimbitahan ako. Sabi niya, "Bro, baka gusto mo mag-aral ng Arabic? Ayan. Libre lang 'to." Libre. Sa Panar. Sabi ko, maganda opportunity to, libre. Kahit hindi Muslim, welcome. Kaya sumama ako. Nung nasa Panar na kami, may mga brothers na nagdawa. At sa pagkakatanda ko, si Ustad Abdullah Kote, ang isa sa mga nagdawa doon. Tinanong niya ako, sino ang Diyos mo? Hindi ako kagad nakasagot, Ustads. Kasi nga, hindi nga maliwanag sa akin sino ba talagang Diyos ko? Kasi, kumbaga, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Hindi ko alam kung sinong Diyos ang babanggitin ko. Tapos, nung tinanong niya yung mga brothers, mga bro, sino ang Diyos nyo? Wala pang saglit lang, Ustads. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, doon, mula noon ay pinag-isipan ko, pinag-aralan ko.
ito bang relihiyon na kinalalagyan mo bago ka napunta rito sa sa grupo ng center na kinabibilangan ng mga bagong Muslim noon, meron ka na bang nakikita tungkol sa religion ng Islam? Wala pa, Ustads. Sa katunayan yan, takot ako sa mga Muslim. Takot ka sa mga Muslim? Kasi bakit sa ka naman? Pilipinas pa lang, pag narinig mo na ang isang Muslim, Oo. sabi nila, mga Muslim, mga terorista yan. Okay. Mamamatay tao. Dito lang napatunayan na maling-mali. Kumbaga, ang problema sa atin, Oo. sa mga kababayan natin, nagsasalita sila nang wala silang kaalaman. Ayan. Kasi yung mga bahagi na yan, maaaring may nagsasabi o Muslim ang pangalan, napapabilang sa ganon. Pero hindi iyon ang itinuturo ng Islam. Meron nga, natatandaan ako, may isang brother, Okay. si Brother Abdul Wajid Hong, nagsabi sa akin noon na, Brother, tignan mo ang relihiyon, huwag ang tao sa loob ng relihiyon. Sapagkat ang relihiyong Islam ay perpekto. Ngunit, ang mga tao sa loob ng relihiyon ay hindi perpekto. Okay. Tayo yung mga tao lang na nagkakasala. Yun. Maganda yung pagkakasabi niya. Anong pangyayari ang naganap para malaman mo ang relihiyon ng Islam nung malaman mo ito? Ustads, yung talagang nagmulat sa akin yung challenge ako ni Ustads Abdul Lacote. Sinabi niya sa akin noon, ganito rin, nag-uusap, dinadawa niya ako. Sabi niya, ganito na lang bro, sabi niya, magdasal ka sa iyong Panginoon. Sabi sa akin. Sabihin mo, hilingin mo sa iyong Panginoon, nabigyan ka ng palatandaan, na kung mali ang mga teroristang ito, sabi niya gano'n, nagbiro pa siya, mga teroristang ito, ilayo ka sa amin. Ngunit kung totoo ang reliyong Islam, yayakapin mo ito. Sabi niya gano'n. Pag uwi ko ng bahay, sabi ko, subukan ko. Sabi niya gano'n, wala namang mawawala sa akin eh. Okay. Pero that time, Sads, may problema ako tungkol sa visa ko. Maglalaps na to eh. Maglalaps na. So, nagdasal ako. Sabi ko pa nga eh. O Diyos ko, sabi ko noon, kung totoo nga po, ang sinasabi nung taong yun, na kung totoo ang Islam, lahat ng papeles ko ay maayos. At kung hindi naman, o Diyos ko, pauwi mo na ako ng Pilipinas para maglingkod ako sa iyo. Ngunit Ustads, kinabukasan, hindi ko makipaliwanag, yung visa na yun, alhamdulillah, inaayos naman. At kailangan ko na lang mag-exit ng Bahrain para maayos na yung visa ko. At doon, nung nasa aeroplano na ako, kinikilabutan na ako, Stads. Kasi Biyernes yun eh. Sabi ko, pagdating ko sa Qatar, magsasyahada na. Ayan. Okay. Maganda yung mga challenge na nangyari sa'yo. Ano ang... may nagturo ba sa'yo tungkol sa Islam o may nabasa ka ba o napanood tungkol sa Islam? Bakit mo nalaman na ito ang tunay na pananampalataya? Yun nga, Ustads, yung may kasama ko sa bahay, dinadawaan niya ako. At saka, pag-aaral na rin, Ustads. Nagbabasa ng mga leaflets. Okay. Tungkol sa Islam. Doon mo ngayon nalaman tungkol sa Islam? Oo, na ito talagang tunay na relihiyon. Yan. So, sa bagay na yan, anong dahilan bakit niyakap mo ang Islam? Dahil dun sa La ilaha illallah. Wala na Diyos wala na ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ang pagiging isa ng Diyos na sa dati kong relihiyon ay napakalabo. Yung bang pagkakaalam mo rito tungkol sa Islam ay hindi yung mga sinasabi ng mga tao? Sabi nila, ang mga Muslim ay mga tao na papunta ng impyerno dahil sa mga ginagawang masama. Maling-mali sila, Ustads. Yun nga ang sinabi ko kanina,
na yung mga nagsasalita laban sa Islam, sa katunayan wala silang alam. Pero kung nalalaman nila ang katuruan ng Islam, malamang yayakabit nila nito. Anong dahilan? Bakit niyakap mo ito? Anong talagang pinakadahilan ng pagpasok mo sa Islam? Yun nga yung studs, yung paniniwala sa nag-iisang Diyos. At saka yung purpose ng life, purpose natin bilang tao, kung bakit tayo ginawa. Na sambahin lang ang nag-iisang Diyos. At ito yung tinuro ng mga ibang propeta. Yung Ten Commandments, kay Prophet Moses. Diba? Ang first commandment ay wala ka na ibang dapat Diyos na dapat sambahin. Maliban lamang si Allah. Okay, may mga bagay na nagbago ba sa iyo o epekto ng Islam tungkol sa iyong buhay? Malaki, Ustads. Ano yun? Dati, Ustads, pag nagdarasal ako, may halong panunumbat. Okay. Oh, Diyos ko, ba't gato? Ba't pinagkaalmustahan to? Sana hindi na lang sa akin, sa iba na lang. Pero nung niyakap ko ng Islam, Ustads, alhamdulillah, lahat na nangyayari sa akin, alam ko na pinagkalab sa atin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi niya ipagkakalab sa atin ito na hindi natin nakakaya. Okay, good. Very good. Ano ang mensahe na nais mong iparating sa ating mga kabayan o mga hindi Muslim ngayon? Ang pinakamensahe ko sa ating mga kababayan, naway pag-aralan natin kung ano ang tunay na katuruan sa Islam bago tayo magsalita sa mga kapatid namin mga Muslim. Sana maging bukas sa isipan natin kung ano talaga ang katuruan niya at inshallah, yakapin din nyo ito. Ayan, alhamdulillah. Okay, meron ko pa bang mga dapat na sabihin sa ating mga kababayan sa ngayon? Meron ka bang nais na sabihin? Gusto ko lang sabihin na nag-iisa lang talaga ang Diyos at walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At yung purpose natin dito sa buhay ay para sambahin lamang siya. Hindi para maglaro, kumain, matulog. Ito ay pang dunya. Okay. Pang mundo. Pang mundo lamang. Ang pinaghandaan dapat natin ay yung pang akhirah, kabilang buhay. Okay. Alhamdulillah. So, marami pong mga kababayan tayo na kung hindi po natin mabibigyan ng pansin ay nalilito po sa pananampalataya. Ang pananampalataya po natin ay ang Islam. Islam na ang ibig sabihin nito ay yung pagsunod sa kalooban ng Poong May Kapal. Tayo po ba ay talagang sumusunod sa kalooban ng Poong May Kapal? Kung hindi pa po ninyo naintindihan o nalalaman yan, inaanyahan po namin kayo, pag-aralan po ninyo mabuti ito. Ang ating pong kapatid, tayo po nagpapasalamat at tayo po ay pinagbigyan na maging bahagi ng ating palatuntunan ito. Sa ngayon kami po ay nagpapaalam sa inyo at sa ganun pa rin po ay kami po ay naghihimok o nag-aanyaya sa inyo na tanggapin po ang Islam. Sa muli, kami po ay nagpapaalam sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel.